Adviento, the documentary evidence is compelling. It is consistent with one another, pointing to your primary role in the malversation of public funds amounting to 500 million pesos. I must ask again to give you another chance. How can you explain how the 500 million pesos entered your bank account through chances coinciding with the DSWD's release of 100 million pesos for 5 days? Your Honor, Madam Secretary, alam naman natin nagpopolitikahan lang tayo dito. Questionin mo ba ang pagbibigay ng DSWD ng ayuda sa mga mahirap na Pilipino? Sagutin mo yun. Mr. President, the question is not against the DSWD's financial assistance programs, but against the documented fact that the 500 million pesos... Maraming nagsasabi na pagkatapos ng termino no, bumalik ang Pilipinas sa estado ng korupsyon. Tumaas ang rankings natin. Ngayon, sa impeachment trial ni Pangulong Adviento, parang nasa Erap at Duterte era ulit tayo. May pag-asa pa po ba talaga ang bansa? Siguro nga meron pang korupsyon, pero hanggat meron pa rin magsasalita at titindig para sa katotohanan, hanggat hindi pa nababalutan ng dilim ang kahit isang kandilang mahina ang sindi, meron pa rin pag-asa. I want to manifest into consideration that all facts are presented evidence are mere pieces of paper lamang. Sinasabi ng minority na consistent ang mga papeles, pero what they're doing is simply beating a dead horse. Pinipilit nilang palabasin ang isang pangyayari wala namang basihan. Mr. President, my colleagues, if I may object. As already set in our agenda, the Senate will welcome the DSWD Secretary Jubiana Queja as a witness. Siya po ang unang testigo na may direktang kinalaman sa kasong ito. I would like to personally testify against President Adviento. Ang 500 million pesos na pinarelease niya ay parehas na 500 million pesos na pumasok sa kanyang account. Ang patuloy kasi na pakikibaka ng Pilipino laban sa katiwalian, patuloy na pagsusulong din para sa katotohanan. Maybe our current systems put the middle and lower classes at a constant disadvantage. Isama mo na ang patong-patong na panloloko ng mga politiko. Pero yun ang kahalagahan ng perseverance. Ibig sabihin, yung pumasok talagang 500 million peso na ito ay hindi napunta sa mahihirap, sa mga Pilipino? Yes. At yung perseverance na ito, hindi siya passive. Aktibo siya. Laging may patunguhan. Siguro hindi may iwasan ng mga pagkakataon na parang walang kinikilos ang mga Pilipino. Pero napupuno rin ang lahi natin. What do you mean, former President? When the time comes, like the first, second, and third people power revolutions, ang Pilipino magsasalita. And the Filipino will again and again prove that it is the people, their will, their common good, which shall govern the state. Sana lang, kung sino man ang papalit, magper-persevere para ipatupad ang totoong pagbabago at progreso. Hindi magpapadala sa kalaban. Hindi magpapadala sa pera. Ang tanging sandigan lamang liban sa Diyos ay ang taong bayan. Do you have any closing words, former President? Good governance sounds too ambitious. But any ambition headed towards the betterment of Philippine society is an ambition worth fighting for, worth persevering for. The moment we lose hope of a better Philippines is the moment we lose the Philippines.